Pinatay nila ako 10 taon na. Ang nakalilipas, sinunog nila ang aking pangarap, ang aking pag-asa, at ang anghel sa aking sinapupunan habang nagtatawanan sila sa kanilang palasyo. Akala nila, abo na lang ang matitira sa akin, pero nagkamali sila. Dahil sa gabing ito, ang abong iyon, ang magiging bagyo na wawasak sa kanilang lahat. Hindi ako bumalik para magmahal muli. Bumalik ako para maningil. Handa na ba kayong magbayad? Huwag kang mag-alala, anak. Matagal nang patay ang babaeng iyon at ang lahat ng kahihiyan na dala niya sa pamilyang ito. Ang boses na yon ay parang yelong tumarak sa mainit na hangin ng gabi. Nakatayo ako sa likod ng makapal na kurtinang pelus, ilang hakbang lamang ang layo mula sa balkonahe kung saan nag-uusap ang mag-ina. Ang boses ni Doña Pilar ay hindi nagbago. Puno pa rin ng lason na nakabalot sa matamis na tono ng isang mapagkalingang ina. Pero ma, sagot ng isang lalaking pamilyar sa akin. Boses na dating musika sa aking pandinig. Ngunit ngayon ay parang kalawang na lang. Si Adriel. Minsan, napapanaginipan ko pa rin siya. Yung huling gabi. Yung apoy. Dahil guilt lang yan, Adriel. Mabilis na sagot ng matanda. May halong inis at diin. She was just a gold digger. Isang hamak na katulong na nangarap maging donya. Tandaan mo, ninakawan ka niya bago siya tumakas sa ibang lalaki. Ang sunog? Aksidente yon na siya rin ang may kagagawan dahil sa kapabayaan niya. Napakuyom ang aking palad sa hawak kong kopita ng champagne. Sa isang iglap, tila nilamon ng dilim ang marangyang ballroom at dinala ako pabalik sa gabi ng aking bangungot. 10 taon na ang nakalilipas. Naaalala ko pa ang gasgas sa aking mga daliri habang tinatapos ko ang maliit na puting sweater. Gawa yon sa murang sinulid na pinag-ipunan ko ng 3 buwan. Iyon ang gabing sasabihin ko sana kay Adriel na magiging ama na siya. Ang saya sa aking puso noon ay higit pa sa anumang yaman sa mundo. Yakap-yakap ko ang aking tiyan, bumubulong ng pangako sa aking anak na kahit mahirap kami, pupunuin ko siya ng pagmamahal. Ngunit ang alaalang iyon ay biglang nilamon ng matinding init. Ang amoy ng nasusunog na kahoy. Ang usok na sumakal sa aking lalamunan habang sumisigaw ako ng tulong, hindi para sa akin, kundi para sa sanggol na hindi pa man nasisilayan ng mundo ay hinatulan na ng kamatayan. Bumalik ako sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa aking palad. Hindi ko namalayan na sa tindi ng aking pagkakakuyom ay nabasag na pala ang manipis na kristal ng kopita sa aking kamay. Ang mamahaling champagne ay humalo sa aking dugo, tumutulo sa mamahaling carpet ng hotel. Ngunit wala akong naramdamang hapdi. Manhid na ang aking laman. Paano ko mararamdaman ang hiwa ng bubog kung ang puso ko ay matagal nang nadurog at naging abo? Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, pinuputol ang usapan ng mag-ina sa balkonahe. Please welcome the CEO of Aurora Holdings and the savior of tonight's charity gala, Miss Serenita Alonzo. Ito na ang sandali. Inabot ko ang panyo mula sa aking pitaka at mabilis na pinunasan ng dugo sa aking palad. Huminga ako ng malalim, pinalitan ang sakit ng puot at ang luha ng yelo. Ang sirena na kilala nila, ang sirena na mahina, ang sirena na nagmamakaawa, ang sirena na marumi ang mga kuko dahil sa paglilinis ng isda, ay namatay na kasama ng kanyang anak sa gabing iyon. Humiwalay ako sa dilim at humakbang papasok sa liwanag ng mga chandelier. Ang suot kong pulang gown ay agaw pansin, kulay ng dugo at apoy. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa marmol na sahig ay tila pagpukpok ng maso ng hukom. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin, puno ng paghanga at kuryosidad. Ngunit ang mga mata ko ay nakapako lamang sa 2 tao, nakakapasok lang mula sa balkonahe. Nakita ko ang paghinto ng mundo ni Adriel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng multo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya.
Si Doña Pilar naman ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay saglit na gumuho bago niya ito pilit na binawi. Naglakad ako palapit sa kanila. Hindi ako yumuko. Hindi ako umiwas ng tingin. "Good evening!" Bati ko sa kanila. Ang boses ko ay kalmado, sopistikado, malayo sa boses ng probinsyanang inalipusta nila noon. "I believe we haven't been properly introduced. I am Serenita Alonso. I understand that your company, Alcantara Group, is going through a rough patch?" Si Adriel ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa aking muka. Hinahanap ang bakas ng babaeng minahal at sa akala niya ay niloko siya. Tinitigan niya ang aking mga kamay na dati ay magaspang, ngayon ay makinis at pinalamutian ng diamante. Napansin kong napatingin siya sa aking tiyan. Isang reflex ang nagtulak sa akin na bahagyang hawakan ito. Isang memorya ng pagiging ina na hindi kailanman nawala. Mabilis kong ibinaba ang aking kamay bago niya mahalata ang aking kahinaan. "Miss Alonso," si Doña Pilar ang unang nakabawi, bagamat halata ang panginginig sa kanyang boses. Pinilit niyang ngumiti, isang nangiting puno ng lamat. "We represent the Alcantara family. It is an honor to meet such a generous investor. You look familiar." "Do I?" Tinaasan ko siya ng kilay. Isang munting na ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng isang mandaragit na nakakita ng kanyang biktima. Sabi nila, may mga mukha tayong hindi makakalimutan, lalo na yung mga nag-iwan ng marka sa ating kaluluwa. Inilahad ko ang aking kamay para makipagkamay. Ang aking palad, bagamat may maliit na hiwa mula sa nabasag na baso kanina, ay nanatiling matatag. Nag-aalangan na inabot ni Doña Pilar ang aking kamay. Ang balat niya ay malamig at pawisan, kabaligtaran ng kanyang matapang na anyo. Hinawakan ko ito ng mahigpit, sapat lang para iparamdam sa kanya na hawak ko ang kanyang leeg. Lumapit ako ng kaunti, sapat lang para kaming tatlo ang makarinig. Ang pabango ko ay humalo sa hangin, isang amoy na sinadya kong piliin. "Masarap ang hangin dito sa Manila, Doña Pilar," bulong ko, habang ang mga mata ko ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Pero parang may kakaiba. Naamoy niyo ba?" Kumunot ang noo niya, litong-lito at takot. "What do you mean?" Binitawan ko ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang laylayan ng aking pulang gown. Tumingin ako kay Adriel na hanggang ngayon ay tulala pa rin bago ko ibinalik ang tingin sa matanda na pumatay sa aking anak. "Amoy usok," sagot ko ng mahina, ngunit malinaw. "Amoy usok ng nakaraan na pilit ninyong ibinaon. Mag-ingat kayo, baka sa susunod, kayo naman ang matupok." Iniwan ko silang nakatayo doon, putla at nanginginig, habang tinatawag ng mga photographer ang pangalan ko. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang apoy na dala ko ay hindi na mapapatay ng sinuman. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aming lahat. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabibigat na paghinga ng mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ito ang silid kung saan dating nagpapasya ang mga Alcantara sa kapalaran ng maraming tao. Ngunit ngayon, ako na ang may hawak ng maso. Nakaupo ako sa kabisera, ang pwestong dating pag-aari ng yumaong ama ni Adriel. Sa aking harapan, nakikita ko ang pawis na namumuo sa noo ng mga board members. Sa aking kanan, nakaupo si Doña Pilar. Tuwid ang likod at taas noo pa rin, bagaman ang nanginginig niyang mga daliri na mahigpit na nakahawak sa kanyang perlas na kwintas ay nagtataksil sa kanyang takot. At sa aking kaliwa, naroon si Adriel. Hindi siya tumitingin sa mga papeles na inilatag ko. Nakatitig lamang siya sa akin. Ang kanyang mga mata
ay parang dagat na binabagyo, madilim, magulo, at puno ng galit na pilit niyang kinikimkim. "This buyout proposal is absurd," basag ni Adriel sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa, garalgal, tila pinipigil ang pagsabog. "You are basically asking us to hand over the control of the company for pennies, Miss Alonso." Sumandal ako sa aking upuan at pinaglaruan ang mamahaling ballpen sa aking mga daliri. Tiningnan ko siya ng diretso, walang kislap ng emosyon. "I am not asking, Mr. Alcantara," sagot ko sa malamig na tono. "I am offering a lifeline. Ang kumpanya niyo ay baon sa utang. Ang mga bangko ay handa ng hatakin ang lahat ng assets ninyo bukas na bukas din. Unless, of course, you have a few billion pesos hidden under your mattress." Natahimik siya. Alam niyang totoo ang sinasabi ko. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga, ang pagngalit ng kanyang mga ngipin. Ito ang mukha ng isang lalaking nasusukol. "Sign the papers, Adriel," mariing utos ni Doña Pilar, bagaman hindi siya makatingin sa akin. Wala tayong choice. Nang ilapat ni Adriel ang kanyang pirma sa kontrata, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking dibdib. Ito dapat ang sandali ng aking tagumpay. Ito ang sandaling pinangarap ko noong mga gabing natutulog ako sa karton matapos ang sunog. Pero bakit parang walang lasa ang tagumpay? Bakit parang abo pa rin ang nasa bibig ko? Nang matapos ang pulong at magsilabasan ng ibang board members, naiwan kaming dalawa ni Adriel sa hallway habang hinihintay ko ang aking sasakyan. Bigla niyang hinarang ang aking danan. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, halong tabako at mamahaling kahoy, ay bumalot sa akin. Pilit na binubuhay ang mga alaalang matagal ko nang pinatay. "Masaya ka na ba?" tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pait. "Bumalik ka lang ba para ipamukha sa akin na nagtagumpay ka matapos mo akong nakawan at iwanan 10 taon na ang nakalilipas?" Napakunot ang aking noo. Nakawan? Iwanan? Oo nga pala. Iyon ang kasinungalingang ipinakain sa kanya ng kanyang ina, na ako ay isang masamang babae na tumakas tangay ang pera ng pamilya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na, "Kayo ang sumunog sa akin. Kayo ang pumatay sa anak natin." Pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang katotohanan ay isang sandata na dapat ilabas sa pinakamasakit na paraan. "Think whatever helps you sleep at night, Adriel," sagot ko ng walang emosyon. Akmang tatalikod na ako nang mahagip ng mata ko ang isang bagay sa kanyang pulsuhan. Natigilan ako. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Sa kanyang kaliwang kamay, suot niya ang isang lumang relo. Ang balat ng strap ay gasgas na at halos mapigtas. Ang salamin nito ay may lamat na. Iyon ang relong iniregalo ko sa kanya noong first anniversary namin. Isang relong na bili ko lang sa bangketa, na binayaran ko ng barya-baryang naipon ko sa pagtitinda ng isda. Bakit suot pa rin ito ng tagapagmana ng Alcantara Group? Bakit suot pa rin ito ng lalaking naniniwalang ninakawan ko siya? Napansin niyang nakatitig ako doon. Mabilis niyang tinakpan ang relo ng kanyang kabilang kamay, tila nahihiya o tila pilit itong itinatago mula sa akin. "It's broken," sabi niya. Ang boses ay biglang humina, naging parang boses ng batang nawawala. "It stopped ticking 10 years ago, pero hindi ko matanggal. Ewan ko ba? Siguro, paalala ito ng katangahan ko." Ang puso ko ay parang piniga. Gusto kong tanungin kung bakit, pero bago pa ako makapagsalita, isang matinis na boses ang bumasag sa hangin. "Babe! There you are!" Isang babaeng balot ng designer brands mula ulo hanggang paa ang lumapit at kumapit sa braso ni Adriel na parang linta. Si Vanessa. Ang babaeng ipinalit sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkutya. "So this is the investor?" sabi ni Vanessa sa maarteng Ingles, sadyang pinaririnig sa akin.
She looks decent for new money. I heard galing ka sa hirap, like squatter area. Naramdaman ko ang pag-igting ng katawan ni Adriel, akmang sasaway ng nobya, pero inunahan ko siya. Ngumiti ako, isang nangiting hindi umaabot sa mata. Humakbang ako palapit kay Vanessa hanggang sa maamoy ko ang takot sa likod ng makapal niyang makeup. Hiha! Simula ko sa malalim na Tagalog, ang boses ko ay mababa, pero matalim, gaya ng patalim. Ang tunay na ginto, kahit ilubog sa putik ay ginto pa rin. Pero ang tingga, kahit balutin mo ng mamahaling tela, ay mananatiling mabigat at walang halaga. Mag-ingat ka sa pagtapak sa mga galing sa lupa. Dahil baka balang araw, ang lupang yun din ang maglilibing sa iyo ng buhay. Namutla si Vanessa, natahimik siya at napakapit ng mahigpit kay Adriel. Maging si Adriel ay natigilan sa lalim ng aking mga salita. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang tunog ng aking takong sa sahig ay tila ritmo ng isang martsa ng digmaan. Pagpasok ko sa aking sasakyan, nandoon na si Lucas, ang aking tapat na abogado at kaibigan. Tahimik niyang inabot sa akin ang isang lumang brown envelope. Nahanap na namin siya, Serenita, bulong ni Lucas. Ang doktor na nagpaanak sa iyo noong gabing iyon, buhay pa siya at handa siyang magsalita. Nanginig ang kamay ko habang hawak ang folder. Ang alaala ng yak ng aking sanggol. Isang iyak na tumagal lang ng ilang segundo bago nilamon ng usok ay bumalik sa akin ng malinaw na malinaw. Ang sakit ay sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Samantala, sa mansyon ng mga Alcantara, si Doña Pilar ay nasa kanyang kwarto, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ng isang kahon na iniwan ng courier sa gate. Walang pangalan kung kanino galing. Pag-angat niya ng takip, isang hiyaw ang naipit sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang kahon sa sahig. Nagkalat sa mamahaling carpet ang laman nito. Isang dakok ng itim na abo at isang maliit na pulseras na gawa sa tuyong damo. Ang uri ng damo na tumutubo sa paligid ng dati naming kubo. Ang pulseras ay sunog ang kalahati, ngunit buo pa rin ang hugis. Ito ang pulseras na ginawa ko para sa aking hindi pa isinisilang na anak. Napasandal si Doña Pilar sa pader. Ang kanyang mukha ay nawalan ng dugo. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang nagpaparamdam. Ang multo ay nakapasok na sa loob ng kanyang bahay. Ang gabi ay balot ng lagim sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga bintana. Lumilikha ng tunog na tila mga kuko na kumakamot sa salamin. Para kay Doña Pilar, ang bawat ihip ng hangin ay hindi lamang galing sa kalikasan. Ito ay boses ng isang nakaraan na pilit niyang nilunod. Nakaupo siya sa kanyang silid-dasalan. Mahigpit na nakakuyom ang mga daliri sa isang rosaryong gawa sa ginto. Ang apoy ng mga kandila sa altar ay sumasayaw ng magulo. Naghahatid ng mahahabang anino sa dingding na tila mga kamay na gustong sumakal sa kanya. Ang kahon na natanggap niya kanina, ang kahon na naglalaman ng abo at sunog na pulseras, ay itinago na niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang cabinet. Ngunit ang imahe nito ay nakatatak na sa kanyang isipan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang magdasal, ngunit sa halip na, Ama namin, ang naririnig niya ay ang mahina at paos na iyak ng isang sanggol. Ang tunog ay tila nanggagaling sa mga dingding, gumagapang sa ilalim ng sahig at bumubulong sa kanyang tainga. Napadilat siya at lumingalinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at malakas sa kanyang dibdib dahil sa takot. Wala namang tao. Tanging ang mga santo sa altar ang nakatingin sa kanya ng mapanghusga. Samantala, isang itim na luxury car ang dahan-dahang pumasok sa malawak na gate ng mga Alcantara. Bumaba ako mula sa sasakyan at sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng hardin, ang amoy ng mga damang Juana na dati kong dinidiligan
Tuwing umaga, kapalit ng kakarampot na sahod. Ngayon, hindi na ako ang hardinera. Ako na ang may-ari ng lupang tinatayuan nila. Pinili ko ang aking suot ng may matinding sadya. Isang simpleng puting bestida na gawa sa seda na ang tela ay lumilipad sa hangin, tila usok. Ito ay halos kapareho ng suot ko noong gabing iyon. Ang gabi ng sunog. Gusto kong makita nila ang multo na kanilang nilikha. Nang buksan ng katulong ang dambuhalang pinto, tumambad sa akin ang engranding dining hall. Naroon silang tatlo. Si Doña Pilar na namumutla pa rin, si Vanessa na abala sa kanyang telepono at si Adriel na nakatayo sa may bintana, nakatalikod at malalim ang iniisip. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, dahilan upang sabay-sabay silang mapalingon. Nakita ko ang pagpigil ng hininga ni Adriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang baso ng whiskey na hawak niya ay muntik nang dumulas sa kanyang kamay. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng chandelier, sa suot kong puti, alam kong para akong isang aparisyon na bumangon mula sa hukay. "Good evening!" Bati ko. Ang boses ko ay malambot, ngunit may lamig na tumatagos sa buto. "Serenita," bati ni Adriel. Ang pangalan ko ay parang isang dasal at sumpa na lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya inalis ang tingin sa akin habang lumalapit ako. You look like a ghost?" Pagtatapos ko sa sasabihin niya, sabay upo sa silyang inilaan para sa akin. Minsan, ang mga nakaraan ay hindi nananatiling patay, Mr. Alcantara. Bumabalik sila para paalalahanan tayo. Nagsimula ang hapunan sa isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig lamang ay ang pagtama ng mga kubyerto sa porselanang pinggan. Ang bawat subo ni Doña Pilar ay tila hirap na hirap siyang lunukin. Panayang sulyap niya sa akin, at sa tuwing magtatama ang aming paningin, mabilis siyang umiiwas, tila natatakot na baka magliyab ako sa kanyang harapan. "The steak is excellent, Tita Pilar." Basag ni Vanessa sa katahimikan, bagaman halatang naiirita siya sa tensyon. "But yours looks a bit overcooked, Miss Alonso." Tiningnan ko ang steak sa aking pinggan. Pina-request ko ito ng sadya. Sunog ang labas, maitim na parang uling. "I requested it this way," sagot ko habang dahan-dahang hinihiwa ang sunog na karne. Ang tunog ng lagari ng kutsilyo sa karne ay nagpangiwi kay Doña Pilar. Gusto ko ang lasa ng tostado, yung lasang abo. Pinaaalala nito sa akin na ang lahat ng bagay na mahalaga ay madaling matupok ng apoy kapag hindi iningatan. Nabitawan ni Doña Pilar ang kanyang tinidor. Ang bakal ay tumama sa pinggan ng malakas. Lumikha ng matinis na tunog na gumulat sa lahat. "Are you okay, Ma?" Tanong ni Adriel. Ngunit ang mga mata niya ay nasa akin pa rin. Puno ng pagdududa at pagsusuri. Hindi ako sumagot. Sa halip ipinagpatuloy ko ang pagkain. Kumuha ako ng kaunting salad. At nang hindi namamalayan, ginawa ko ang isang bagay na nakasanayan ko 10 taon na, ang nakalilipas. Gamit ang dulo ng tinidor, maingat kong inihiwalay ang maliliit na hiwa ng sibuyas mula sa aking plato at inilagay ang mga ito sa gilid. Ayaw ko ng hilaw na sibuyas. Nang angatin ko ang aking tingin, nakita kong nakapako ang mata ni Adriel sa mga sibuyas na nasa gilid ng aking plato. Ang kanyang mukha ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, pagkigla, pagkilala, at matinding kalituhan. Alam ko ang iniisip niya. Si Serena lang ang gumagawa niyan. Ang maliit na detalyeng iyon ay tila isang bitak sa aking perpektong maskara. Bumilis ang tibok ng puso ko. Masyado akong naging kampante. Mabilis kong tinakpan ng lettuce ang mga sibuyas at uminom ng tubig para itago ang aking kaba. "Excuse me," biglang tayo ni Adriel. Ang kanyang upuan ay kumayod sa sahig. "I need some air." Mabilis siyang lumabas papunta sa hardin. Ang ulan ay nagsimula nang bumuhos ng malakas sa labas.
Tila nakikiramay sa bigat ng damdamin sa loob ng silid. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin ako. Ang hangin sa loob ng mansyon ay masyadong masikip, puno ng laso ng mga alkantara. Paglabas ko ng pinto, ang ulan ay bumabagsak na parang mga latigo. Wala ang sasakyan ko sa driveway. Marahil ay inikot ito ni Lucas. Binuksan ko ang aking payong at humakbang pababa ng hagdan. Ngunit bago pa ako makalayo, isang mainit na kamay ang humigit sa aking braso. Napaharap ako. Si Adriel. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mamahaling suit ay didikit sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang mga mata niya ay nag-aapoy sa halo-halong galit at sakit. Sino ka ba talaga? Sigaw niya. Pilit na nilalabanan ang ingay ng ulan na humahampas sa paligid namin. Ang mga kilos mo, ang mga salita mo. Bakit parang kilalang kilala mo ako? Bitawan mo ako, Mr. Alcantara. Mariin kong sagot. Pilit na inaalis ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tumatagos sa aking balat. Ginigising ang mga alaalang ayaw ko nang balikan. No! Hinigpitan niya ang hawak. My mother told me everything 10 years ago. Sinabi niya na sumama ka sa ibang lalaki. Naninakaw mo ang pera namin para magsimula ng bagong buhay kasama siya. Sabihin mo sa akin, Serenita o Serena o kung sino ka man. Totoo ba? Iniwan mo ba ako para sa iba habang nasusunog ang bahay natin? Ang tanong niya ay, parang punyal, bahay natin? Ang lakas ng loob niyang angkinin ang lugar na naging libingan ng anak namin. Tinitigan ko siya. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mukha. Gusto niyang marinig na mali siya. Gusto niyang marinig na hindi ko siya niloko. Pero hindi ko ibibigay sa kanya ang kapayapaang yon. Hindi pa ngayon. Lumapit ako sa kanya. Sapat lang para maramdaman niya ang lamig ng aking hininga sa kanyang mukha. Tinanong mo kung sino ang kasama ko noong gabing iyon. Bulong ko. At kahit maingay ang ulan, alam kong narinig niya ang bawat pantig. Bumalatay ang kidlat sa langit. Panandali ang inilawan ng aming mga muka. Siya nawasak at ako nabuo, ngunit bato. Wala akong kasamang ibang lalaki, Adriel. Sabi ko ng dahan-dahan, habang ang tubig ulan ay humahalo sa luha na pilit kong pinipigilan. Ang tanging kasama ko noong gabing iyon, habang tumatakas ako sa impyernong ginawa ng pamilya mo, ay si kamatayan at siya rin ang kasama ko ngayong nagbalik ako. Hinila ko ang aking braso mula sa kanyang pagkakahawak at tinalikuran siya. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng unos habang ang kanyang mundo ay unti-unting gumuguho sa ilalim ng bigat ng aking mga salita. Ang amoy ng estero at nabubulok na basura ay sumuot sa loob ng aking sasakyan kahit pa nakasara ng mahigpit ang mga bintana. Ito ang amoy na kinalakihan ko, ang amoy na pilit kong kinuskos mula sa aking balat sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayong araw, kailangan ko itong suungin muli. Inihinto ni Lucas ang sasakyan sa tapat ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ito ang tahanan ni Manang Loring, ang dating komadrona na nagtrabaho sa klinik malapit sa rest house ng mga Alcantara noon. Siya ang saksi na matagal nang ibinaon ng panahon. Pagbaba ko ng sasakyan, naramdaman ko ang lagkit ng init na kumapit agad sa aking balat. Ang mga tao sa paligid ay napahinto sa kanilang ginagawa. Nakatingin sa akin na parang isang alien na bumaba mula sa ibang planeta dahil sa suot kong mamahaling damit at sapatos. Ngunit hindi ko sila pinansin. Ang layunin ko ay nasa loob ng madilim na bahay na yon. Naabutan namin si Manang Loring na nakaupo sa isang lumang silyang kawayan. Ang kanyang mga mata ay malabo na dahil sa katarata at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa katandaan. Sino yan? Tanong niya sa garalgal na boses nang marinig ang aming mga yapak sa sahig na kawayan. Ako po ito, Manang. Sagot ko. At sa unang pagkakataon,
Matapos ang maraming taon, ginamit ko ang dati kong boses, malambot, mapagpakumbaba, ang boses ni Serena. Yung babaeng tinulungan niyo noong gabi ng sunog, natigilan ng matanda. Ang kanyang kulubot na mukha ay dumaan sa takot at pagkabigla. Pilit niyang inaninag ang aking anyo. "Serena?" Bulong niya tila hindi makapaniwala. Akala ko, akala ko patay ka na. Ang sabi ni Doña Pilar. Buhay ako, Manang. Putol ko sa kanya habang inuupuan ko ang papag sa kanyang tabi. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Pero ang anak ko, ang batang iniluwawal ko, sa gitna ng usok at apoy, sabihin niyo sa akin ang totoo. Buhay ba siya noong lumabas siya? Bumigat ang hangin sa loob ng masikip na bahay. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa malabong mata ng matanda. Tumango siya ng dahan-dahan. Umiyak siya, Serena. Pagkumpirma niya, at ang mga salitang yon ay parang mga pako na bumaon sa aking puso. Mahina, pero umiyak siya. Isang batang lalaki. Kaso, hinarang nila ako. Ang mga tauhan ng donya, kinuha nila ang bata. Sinabi nilang dadalhin sa ospital, pero nakita ko kung paano nila. Hindi na niya itinuloy dahil humagulgol na siya. At ako ay naging bato. Ang huling pag-asa ko na sana ay namatay agad ang anak ko para hindi na siya nahirapan ay naglaho. Buhay siya. Naramdaman niya ang init. Naramdaman niya ang sakit. At ipinagkait sa kanya ang yakap ng isang ina. Iniabot ni Manang Loring ang isang lumang kwaderno mula sa ilalim ng kanyang unan. Itinago ko ito, ang logbook ng mga ipinanganak noong gabing iyon. Nandyan ang pangalan ng anak mo, kahit hindi nila ipinarehistro. Ito lang ang pruweba na nabuhay siya. Tinanggap ko ang kwaderno. Ang papel ay naninilaw na at marupok, pero ang tinta ay malinaw pa rin. Baby Boy Alcantara. Time of birth, 11:45 ng gabi. Pagbalik sa sasakyan, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lucas, dumaan tayo sa bakery. Utos ko sa mahinang boses. Nagulat si Lucas pero hindi nagtanong. Huminto kami sa isang maliit na panaderya sa kanto. Bumili ako ng isang supot ng pan de coco. Ang tinapay na mura, matamis, at puno ng hangin. Ito ang paborito ko noong nagbubuntis ako dahil ito lang ang kaya kong bilhin. Habang umaandar ang sasakyan, pabalik sa syudad, kinain ko ang tinapay. Ang lasa ng niyog at asukal ay humalo sa alat ng aking mga luha. Ang bawat kagat ay pagbabalik tanaw sa mga pangarap na tinupok ng apoy. Nakaupo ako sa isang sasakyang nagkakahalaga ng milyon. Suot ang damit ng isang reyna, pero sa loob-loob ko, ako pa rin ang dating Serena na nagugutom at nangungulila. Ang yaman ko ngayon ay walang silbi. Hindi nito maibabalik ang hininga ng anak ko. Samantala, sa mansyon ng mga Alcantara, ang kapayapaan ay isa lamang ilusyon. Si Adriel ay hindi mapakali. Mula noong gabing nagkita kami sa ulan, ang mga salita ko ay parang lason na kumakalat sa kanyang isipan. Kasama ko si kamatayan. Nakita niyang abala ang kanyang ina sa hardin. Si Doña Pilar ay nagsusunog ng kung ano sa isang maliit na kawa. Ang usok ay may kakaibang amoy. Amoy ng insenso at mga halamang gamot na pangontra daw sa masamang espiritu. Lumapit si Adriel nang hindi lumilikha ng ingay. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina habang bumubulong ito ng mga orasyon. "Lubayan mo kami," bulong ni Pilar habang naghahagis ng asin sa apoy. "Wala kang lugar dito, matagal ka nang wala." Kumunot ang noo ni Adriel. Sino ang kausap ng ina niya? Ang akala ba nito ay minumulto sila ng kaluluwa ni Serena? Pumasok si Pilar sa loob ng bahay at sinundan siya ni Adriel ng palihim. Pumasok ang donya sa library at mabilis na isinara ang pinto, ngunit naiwan itong bahagyang nakabukas. Idinikit ni Adriel ang kanyang tainga sa siwang ng pinto
Narinig niya ang tunog ng pagdial sa telepono. Sinundan ng boses ng kanyang ina na mababa ngunit puno ng diin. "Nandito siya," sabi ni Pilar sa kausap sa telepono. "Ang babaeng iyon, si Serenita Alonso. Malakas ang kutob ko na siya si Serena. Kailangan mong kumilos." Katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Pilar. At ang mga sumunod na salita ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Adriel. "Sigurado ka bang nalinis mo ang lahat 10 taon na ang nakalilipas? Ang sabi mo sa akin, wala nang bakas. Paano kung malaman ni Adriel ang tungkol sa bata? Paano kung malaman niyang ipinapatay ko ang anak nila para hindi masira ang kinabukasan niya sa pamilya ni Vanessa?" Ang mundo ni Adriel ay biglang gumuho. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila lumambot at nilamon siya. Ang bawat salita ay parang bala na tumagos sa kanyang dibdib. "Ipinapatay ko ang anak nila." Napahawak siya sa hamba ng pinto para hindi bumagsak. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang buong buhay niya sa nakalipas na 10 taon ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Hindi si Serena ang nagtaksil, hindi si Serena ang masama. Ang demonyo ay nasa loob mismo ng bahay na ito at ang demonyong yon ay ang babaeng tinatawag niyang ina. Sa loob ng library, ibinaba na ni Pilar ang telepono. Lumingon siya sa pinto dahil sa isang kaluskos. "Sino yan?" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pangamba. Ngunit walang sumagot. Tanging ang ugong ng hangin sa pasilyo ang naroon. Si Adriel ay wala na sa likod ng pinto. Tumatakbo na siya palabas, palayo sa bahay na yon, palayo sa katotohanang hindi niya kayang sikmurain. Habang ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos, tinatangka na namang hugasan ang dugo sa mga kamay ng kanyang pamilya. Ang bawat hakbang ni Adriel paitaas sa hagdan ay tila pag-akyat sa bitayan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dumadagan sa kanyang balikat. Ang mansyon na kinalakihan niya, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at seguridad, ay nagmukhang isang malaking kabaong na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Nang marating niya ang kwarto ng kanyang ina, wala siyang inaksayang panahon. Pumasok siya at agad na hinalughog ang mga drawer ng antigong tokador ni Doña Pilar. Ang tunog ng mga kahoy na humahampas sa isa't isa at ang pagbagsak ng mga mamahaling pabango sa sahig ay lumikha ng isang magulong ingay na sumasalamin sa bagyo sa kanyang isipan. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nahahanap ang susi ng vault na nakatago sa likod ng malaking painting. Nang bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng vault, tumambad sa kanya ang mga alahas, titulo ng lupa, at mga bundle ng pera. Ngunit hindi iyon ang pakay niya. Sa pinakasulok, nakita niya ang isang lumang brown envelope na may tatak ng isang pribadong investigador. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman. Isang police report tungkol sa sunog 10 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim nito, isang medical report mula sa isang pribadong klinika. Binasa niya ang mga nakasulat at sa bawat salita, parang may humihiwa sa kanyang dibdib gamit ang mapurol na kutsilyo. Patient, Serena Magallanes. Diagnosis, postpartum hemorrhage. Status, survived. Infant, male. Status, deceased due to smoke inhalation and burn injuries. Nanlabo ang paningin ni Adriel. Ang papel ay nalukot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Isang ungol ng matinding pighati ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi tao, kundi tunog ng isang hayop na nasugatan ng malubha. May anak siya. Nagkaroon siya ng anak na lalaki. At ang anak na yun ay namatay habang siya ay nakaupo sa komportableng opisina. Naniniwala sa kasinungalingan ng kanyang ina na si Serena ay nagtanan kasama ang ibang lalaki. Habang nagpapakasasa siya sa luho, ang mag-ina niya ay nilalamon ng apoy na kagagawa ng sarili niyang kadugo. Bumagsak si Adriel sa sahig.
Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, humahalo sa tinta ng trahedya. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi sapat para ilarawan ng apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa ngayon. Mas masahol pa siya sa wala. Siya ang ama na hindi nakapagligtas sa sarili niyang dugo. Lumipas ang ilang oras o marahil ay ilang minuto lamang, hindi na niya alam. Ang sumunod na lamang na naaalala niya ay ang pagmamaneho ng mabilis sa gitna ng malakas na ulan. Ang alak na ininom niya kanina ay hindi sapat para manhidin ang sakit. Kusa siyang dinala ng kanyang sasakyan sa tanging lugar na alam ng kanyang puso. Sa tapat ng gate ng mansyon ni Serenita Alonzo, sa loob ng bahay nakaupo ako sa sofa habang pinapanood ang monitor ng CCTV. Ang ulan sa labas ay walang humpay. Parang langit mismo ang umiiyak para sa akin. Sa screen, nakita ko ang paghinto ng sasakyan ni Adriel. Nakita ko siyang bumaba, gumigewang, basang-basa, at walang payong. Hindi siya nag-doorbell, hindi siya kumatok ng malakas o ng gulo, gaya ng inaasahan ko. Sa halip, lumapit siya sa gate at kumapit sa mga bakal na rehas. Dahan-dahan, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Lumuhod siya sa basang semento. Ang tagapagmana ng mga alkantara, ang lalaking tinitingala ng lipunan, ay nakaluhod sa putikan sa harap ng aking bahay. Pinindot ko ang button ng intercom, ngunit hindi ako nagsalita. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Gusto kong marinig ang tunog ng kanyang pagkakadurog. Serena. Ang boses niya ay garalgal. Halos hindi marinig dahil sa ingay ng ulan. Alam ko na ang lahat. Napatigil ako sa paghinga. Ang tasa ng tsaa na hawak ko ay mahigpit kong nahawakan. My son! Hagulgol niya. At ang salitang iyon ay tumagos sa speaker ng intercom, diretso sa aking puso. Anak natin, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil wala ako doon. Nakita ko sa monitor kung paano siya yumuko. Ang kanyang noo ay idinikit niya sa malamig na bakal ng gate, habang ang kanyang balikat ay yuyugyog sa tindi ng pag-iyak. Ito ang larawan ng pagsisisi na matagal ko nang gustong makita. Ito ang tagumpay na pinaghandaan ko ng 10 taon. Pero bakit wala akong maramdamang saya? Bakit ang nararamdaman ko lang ay ang muling pagdurugo ng sugat na akala ko ay naghilom na? Ang pagkakabanggit niya sa aming anak ay nagpatunay ng isang bagay. Totoo ang sakit niya. Hindi ito pag-arte. Mahal niya ang bata. Kahit hindi niya ito nakilala. Tinitigan ko siya sa screen. Isang basag na lalaki sa ilalim ng ulan. Gusto kong lumabas. Gusto ko siyang sampalin at sumbatan. Gusto kong isigaw sa mukha niya na huli na ang lahat. Na wala nang silbi ang luha niya dahil naging abo na ang katawan ng anak namin. Ngunit nanatili akong nakaupo. Ang awa ay para sa mga mahihina. At ang Serena na mahina ay matagal nang patay. Pinatay ko ang monitor ng CCTV. Ang screen ay naging itim, tinatakpan ng imahe ng kanyang pagmamakaawa. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Hinawi ng kaunti ang kurtina para silipin siya sa huling pagkakataon. Nandoon pa rin siya, nakaluhod, nagpapaulan, tila naghihintay ng parusa o kapatawaran na hindi ko kayang ibigay. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib, sa tapat ng aking puso na tumitibok ng mabilis at masakit. Ganito pala ang pakiramdam ng tagumpay, Adriel. Bulong ko sa hangin, habang ang isang butil ng luha ay tumakas mula sa aking mata. Masakit. Napakasakit. Tinalikuran ko ang bintana at naglakad palayo. Iniiwan siya sa dilim at lamig, habang ang tanong ay naiwan sa aking isipan. Sapat na ba ito? O kulang pa ang sakit na ito para bayaran ang buhay ng isang anghel? Ang araw ay sumikat nang may panunuya sa aking kaluluwa. Pagkatapos ng gabing puno ng ulan at pag-amin,
Inakala kong gagaan ang aking pakiramdam, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay nanatili. Tila isang angkla na humihila sa akin pailalim sa dagat ng nakaraan. Nagpasya akong lumabas upang sunduin si Hope sa kanyang eskwelahan. Si Hope, ang munting anghel na inampon ko mula sa isang bahay ampunan sa Bicol, 3 taon na ang nakalilipas. Siya ang liwanag na sumagip sa akin nung panahong gusto ko nang sumuko sa dilim. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi, ngunit puno ng ningning na wala sa mga mata ko. Nakaparada ang aking sasakyan sa tapat ng gate ng preschool. Nang bumukas ang pinto ng paaralan, agad kong nakita ang kanyang maliit na figura na tumatakbo palapit sa akin. Ang kanyang mga tirintas ay sumasayaw sa hangin. Niyakap niya ako ng mahigpit sa baywang at ang amoy ng kanyang pawis at baby powder ay ang pinakamabangong pabango sa mundo para sa akin. Mommy, masaya niyang bati. Bagaman ang tawag na yon ay hindi sa akin nagmula sa dugo, ito ay nakaukit sa puso. Hindi ko alam na sa di kalayuan, sa loob ng isang tintadong SUV, may isang pares ng mga mata na nakamasid sa amin. Si Adriel. Ang mga kamay ni Adriel ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang awa at pagsisisi na naramdaman niya kagabi ay unti-unting napalitan ng isang mapait na lason, selos at pagdududa. Nakita niya ang bata. Nakita niya kung paano ko ito inalalayan pasok sa sasakyan. Nakita niya ang nangiti ko, isang ngiti na akala niya ay patay na. Akala ko ba namatay ang anak natin? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig sa galit. Umiyak ka kagabi, Serena. Pinaramdam mo sa akin na ako ang pinakamasamang tao sa mundo dahil sa pagkawala ng bata. Pero heto ka ngayon, may kargang bata na kasing edad ng panahong nawala ka. Ang utak ni Adriel ay nilason ng mga maling akala. Sa kanyang isipan, baka nagsinungaling ako. Baka buhay ang bata at itinago ko sa kanya. O baka naman, anak ko ito sa ibang lalaki. Ang lalaking sinabi ng kanyang ina na kasama kong nagtanan. Ang sakit ng pagtataksil ay muling bumangon. Mas matindi at mas malalim kaysa noon. Ang imahe ng kanyang pagluhod sa ulan ay nagmukhang katangahan sa kanyang paningin. Bumalik siya sa opisina na may dalang bagyo. Naabutan niya si Vanessa na nakaupo sa kanyang opisina, prenteng umiinom ng kape habang nagbabasa ng magazine. You look terrible, babe. Puna ni Vanessa nang hindi tumitingin. Saan ka galing? Don't tell me nagpunta ka na naman sa babaeng yon. Hindi sumagot si Adriel. Padabog siyang umupo sa kanyang swivel chair. Nakita ko siya. Simula ni Adriel. Ang boses ay mababa at mapanganib. May kasama siyang bata, isang batang babae. Biglang umangat ang tingin ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa interes, hindi dahil masaya siya, kundi dahil nakakita siya ng butas na pwedeng pasukan ng kanyang kamandag. Tumayo siya at lumapit kay Adriel, hinahaplos ang balikat nito nang may pekeng simpatya. See? Bulong ni Vanessa sa tainga ni Adriel. Sinasabi ko na sa'yo, she played you. Habang nagluluksa ka sa konsensya mo, siya ay nagpapakasaya sa piling ng pamilyang binuo niya gamit ang pera na nakuha niya sa atin noon. That child is proof na hindi siya ang biktima dito. Ikaw ang biktima, Adriel. Ang mga salita ni Vanessa ay parang langis na ibinuhos sa apoy ng galit ni Adriel. Ang katotohanang nalaman niya kagabi tungkol sa kasalanan ng kanyang ina ay natabunan ng bagong hinala. Mas madaling magalit kaysa tanggapin ang sariling pagkukulang. Gusto kong sirain siya, sabi ni Adriel. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Gusto kong bawiin ang lahat sa kanya, ngumiti si Vanessa. Then hit her where it hurts the most. Hindi ang pera niya, kundi ang pundasyon na itinayo niya. Ang Aurora Foundation.
Sirain natin ang reputasyon niya. Samantala, sa loob ng aking sasakyan, tahimik kaming bumabaybay sa highway pauwi. Napansin ni Hope ang pananahimik ko. Matalino ang batang ito. Nararamdaman niya ang bigat ng hangin sa paligid ko. "Mommy," tawag niya sa akin. "Are you sad? Dahil ba doon sa sad uncle sa gate?" Muntik ko nang maitapak ang preno ng biglaan. Tumingin ako sa rearview mirror. "Sinong sad uncle, baby?" Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. "Yung lalaki po sa black car kanina sa school." Sagot ni Hope habang nilalaro ang kanyang doll. Nakatingin siya sa atin. Mukha siyang galit, pero mukha rin siyang iiyak. Nanlamig ang buong katawan ko. Si Adriel, sinundan niya ako. Nakita niya si Hope. Alam ko ang takbo ng isip ng mga Alcantara. Iisipin nilang ginagamit ko ang bata. O mas malala, baka isipin nilang anak ko ito kay Adriel at tangkain nilang agawin o saktan para gantihan ako. Hinawakan ko ang kamay ni Hope. Ang maliliit niyang daliri ay nagbigay sa akin ng lakas. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ko, bagaman ang puso ko ay tumitibok ng mabilis sa kaba. "Wala silang magagawa sa atin. Poprotektahan kita kahit anong mangyari." Ngumiti si Hope at inabot ang aking pisngi. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na hindi ko namalayang pumatak na pala. "I love you, Mommy." "I love you more, anak," sagot ko. Nang papalapit na kami sa aming subdivision, biglang tumunog ang aking telepono. Si Lucas. "Serenita, mag-ingat ka," sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "May nalaman ako. Ang bagong driver mo, may record pala ng reckless driving at may malaking perang pumasok sa account niya kahapon galing sa isang kumpanyang konektado kay Vanessa." Bago pa man mag-sink in sa akin ang sinabi niya, napansin ko ang isang malaking truck na mabilis na paparating mula sa aming likuran. Bumusina ito ng malakas at walang tigil. Ang tunog ay nakakabingi. Sinubukan kong bilisan ang takbo, ngunit ang truck ay tila determinadong banggain kami. Sa aming harapan, ang traffic light ay biglang nagpula. Itinapak ko ang aking paa sa preno ng buong lakas. Ngunit walang nangyari. Ang pedal ay lumubog hanggang sa sahig. Walang anumang pagtutol. Ang sasakyan ay hindi bumagal. Patuloy itong sumusugod papunta sa intersection kung saan ang mga sasakyan ay nagsisimula ng umandar. "Mommy, what's happening?" tanong ni Hope. Ang boses ay nanginginig na sa takot. Tiningnan ko siya sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay bilog sa pangamba. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng apoy, ng usok at ng kawalan ng pag-asa. Hindi pwedeng maulit ito. Hindi ko hahayaang may kumuha na naman ng anak sa akin. Niyakap ko ang manibela nang mahigpit at ibinuhos ang buong lakas ko para ikabig ito pakanan. Papalayo sa mga sasakyan, patungo sa isang malaking poste ng ilaw sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng mga nag-uumpugang metal at nababasag na salamin ang huli kong narinig bago ako nilamon ng dilim. Ang unang bumalik sa akin ay hindi ang sakit, kundi ang takot. Isang takot na kasing lamig ng yelo at kasing talim ng bubog. Ang amoy ng gasolina at nasusunog na wiring ay bumalik sa aking ulirat at kasabay nito ang alaala ng isa pang sunog. 10 taon na ang nakalilipas. Hope. Iyon ang unang salitang namutawi sa aking bibig. Ang pangalan niya ay isang dasal at isang sigaw. Sinubukan kong lumingon, ngunit ang matinding kirot sa aking ulo at balikat ay pumigil sa akin. Ang aking buong katawan ay tila nabugbog. Sa kabila ng pagkahilo, ang aking mga mata ay pilit na hinanap ang imahe ng aking anak sa likurang upuan. Nandoon siya, nakayuko sa sahig ng kotse. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit wala akong nakitang dugo. Ang kaluluwa ko ay bahagyang gumaan. Sa labas, ang gulo ay nagsisimula ng mabuo. Ang mga tunog ng busina ng ibang sasakyan at mga sigaw ng mga tao
ay nagahalo sa hangin. Ngunit ang tanging nakapukaw sa aking atensyon ay ang isang figura na tumatakbo palapit sa amin. Isang figurang pamilyar na pamilyar. Si Adriel. Ang kanyang muka ay puno ng pagkataranta. Isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Ang galit at pagdududa na nakita ko sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng purong takot. Ang pinto sa aking tabi ay nayupi at hindi mabuksan. Nakita ko siyang pilit itong hinihila. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw sa tindi ng puwersa. Nang hindi ito gumana, dumampot siya ng isang piraso ng bakal mula sa kalsada at walang pag-aalinlangang binasag ang salamin ng bintana. Ang mga bubog ay lumipad sa loob ng sasakyan at ang ilan ay tumama sa kanyang braso. Gumuhit ng hiwa na agad pinadaloy ng dugo. Ngunit hindi niya ito ininda. "Serena, Hope, are you okay?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang aking unang instinct ay protektahan si Hope. Kahit masakit ang aking katawan, pilit kong inabot ang aking anak, niyakap siya at ginamit ang amoy ng mamahaling kandila at bagong linis na marmol ay bumalot sa dining hall ng Aurora Residence. Ito ang aking mansyon, ang lugar na aking itinayo mula sa abo ng aking nakaraan. Ngayong gabi, ito ang magiging entablado ng isang hapunan ng pagkakasundo, gaya ng tawag ko dito sa aking imbitasyon. Maingat kong ipinwesto ang mga silverware, pinapanood ang bawat galaw ng aking mga katulong. Bawat detalye ay plinano, bawat ilaw ay inayos, at bawat upuan ay may sadya. Ang hapunan na ito ay hindi para sa pagkain ng tiyan, kundi para sa kaluluwa. Hindi nagtagal. Isang itim na luxury car ang huminto sa aking driveway. Mula sa bintana, nakita ko silang bumaba. Si Doña Pilar, si Adriel, at si Vanessa. Si Doña Pilar ay nakasuot ng isang eleganteng damit. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pagod at takot. Ngunit pilit niyang tinatakpan ito ng kanyang karaniwang mapagmataas na tindig. Si Vanessa, abot tenga ang nangiti. Tila nagtatampo pa rin sa akin, ngunit pilit itong tinatago sa likod ng kanyang pekeng kabaitan. At si Adriel, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Ang bigat ng nakaraang gabi ay hindi pa rin nababawasan. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tulala. Tila ang kanyang kaluluwa ay malayo. "Serenita, aking mahal," bati ni Doña Pilar sa sandaling pumasok sila sa loob. Ang kanyang boses ay tila honey, matamis, ngunit alam kong puno ng lason. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang pagyakap na puno ng pagpapaimbabaw. "Maraming salamat sa imbitasyon. Ibig sabihin ba nito ay handa ka nang kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bago?" Ngumiti ako, isang nangiting hindi umaabot sa aking mata. "Bakit hindi po? Sabi nga nila, ang kapatawaran ay nagdadala ng kapayapaan. Magaling na po ang sugat ko, Tita Pilar." Ang huling bahagi ng aking sinabi ay tila isang munting pahiwatig na tanging ako at siya lang ang nakaintindi. Nakita ko ang biglang pagtigil ng kanyang nangiti. Si Vanessa ay lumapit at nagpumilit na humalik sa aking pisngi. "I'm so glad we're doing this, Serenita. Family is everything, right? Sana maging friends tayo." Tiningnan ko siya. Ang aking tingin ay puno ng malamig na pagtatasa. Siyempre, ang family bonding ay mahalaga. Nang mag-umpisa ang hapunan, ako ang nanguna sa lahat ng kilos. Hinain ko sa kanila ang mga pinakapaborito kong putahe, ang mga pagkaing nagpapahiwatig ng aking pinanggalingan, ngunit niluto ng may kagalingan ng isang master chef. Ang bawat galaw ko ay sinadya, ang paglalagay ng panyo sa kanilang kandungan, ang pag-abot ng tinapay, ang pagbuhos ng alak. Nagmistula akong isang tunay na may bahay, isang imahe na matagal nang pinangarap ni Doña Pilar para sa akin noon. "Tita Pilar," sabi ko,
habang ibinubuhos ko ang mamahaling red wine sa kanyang baso. Uminom po kayo. Itong alak na ito ay mapait. Parang laso na dahan-dahang tumatagos sa dugo. Pero sabi nila, masarap daw kapag nasanay ka na. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kamay ni Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay nanliit, pilit na binabasa ang kahulugan ng aking mga salita. Ngunit sa huli, nagawa niya pa ring ngumiti ng pilit. Napakabiro mo talaga, Serenita. Hindi ka nagbabago. Marami po ang nagbago, tita. Mariin kong sagot. At marami pa ang magbabago. Si Adriel na kanina patahimik ay hindi tumitingin sa akin o sa kanyang ina. Nakatitig lang siya sa kanyang plato, ngunit alam kong naririnig niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalungkutan na hindi ko pa nakikita dati. Ang kanyang pagkatao ay tila isang gumuho na gusali na naghihintay na tuluyang wasakin. Sa tuwing sulyap niya sa kanyang ina, nakita ko ang pagtataksil na nakaukit sa kanyang mga mata. Isang galit na mas malalim pa sa anumang galit na nararamdaman niya sa akin. Nang matapos ang hapunan, nagtungo kami sa living room para sa kape. Doon ko sinadyang maglakad-lakad, umaakit sa kanila na panoorin ang bawat sulok ng aking mansyon. Habang nagkukwentuhan kami, ipinagmalaki ko ang aking Aurora Foundation, ang aking mga humanitarian projects, at ang aking pagmamahal sa mga bata. Bawat salita ay isang punyal na inihagis kay Doña Pilar, na ang puso ay puno ng pagkabingi sa mga iyak ng inosente. I need to use the restroom, sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay may halong pagkabagot. Masyado nang mabigat ang usapan ninyo. Nag-alok ako na samahan siya, ngunit tumanggi siya. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan at pagkatapos ay umakyat ako. Hindi para samahan siya, kundi para makita ang sunod niyang hakbang. Alam kong hindi niya lang gustong mag-CR. Dahan-dahan akong naglakad sa hallway, sinisiguro na walang makakita. Nang makalampas ako sa pinto ng aming music room, napansin kong bahagya itong nakabukas. Mula sa siwang, nakita ko si Vanessa na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang maliit na device na nakatago sa ilalim ng isang silyang kawayan. Ang device ay kumikislap ng mahina. Isang recording device na inilagay ko doon kanina. Sana ay walang makakapansin. Nakita ko ang paglapit ni Vanessa. Ang kanyang mga daliri ay nag-uumpisa nang dumampi sa device. Alam kong hindi niya ito hahayaang makapagtala ng anumang ebidensya. Mabilis akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Looking for something, Vanessa? Tanong ko. Ang boses ko ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kamay niya ay biglang naging bato. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Pilit siyang ngumiti, isang nangiting punong-puno ng takot. "Oh, Serenita, nandito ka pala," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ang Aurora Grand Ballroom ay napuno ng mga kumikinang na ilaw at ang bulungan ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Bawat mesa ay puno ng mga kilalang personalidad, mga politiko at mga pinuno ng industriya. Ang kapaligiran ay puno ng kasabikan. Ang bawat isa ay nag-aabang sa pagbubukas ng isang bagong kabanata para sa Alcantara Corporation, o sa tingin nila ay gayon. Nakatayo ako sa gilid ng entablado. Sa tabi ni Lucas, pinapanood ko ang Alcantara family na papalapit sa kanilang dedikadong mesa sa gitna ng bulwagan. Si Doña Pilar, nakasuot ng isang marangyang kulay pilak na damit, ay pilit nang ngumingiti. Habang si Vanessa, sa kanyang pulang gown na tila apoy, ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Adriel. Si Adriel naman, tila multo sa sarili niyang pagdiriwang, ay naglalakad ng walang sigla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman. Ang musika ay nagsimulang humina at ang MC ay lumapit sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ladies and gentlemen, tonight, we celebrate not just the resilience of the Alcantara Corporation, but also the unwavering love and commitment that binds families together.
Please welcome on stage the matriarch, Doña Pilar Alcantara, and the future leaders, Mr. Adriel Alcantara and Miss Vanessa de los Santos. Nagpalakpakan ang mga tao. Naglakad sila patungo sa entablado. Nagsimula si Doña Pilar sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay matatag. Tila pinipilit na baliwalain ang mga alingawngaw ng iskandalo na kumalat sa mga nakaraang araw. Sinundan siya ni Vanessa na nagbigay ng isang maikli at pekeng mensahe ng pagmamahal at suporta. At pagkatapos, si Adriel. Sa wakas, siya ang nasa harap ng entablado. Ang mikropono ay nasa kanyang kamay. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay mababa at garalgal. Nakatingin siya sa kanyang ina na tila nagbibigay ng mensahe na sila lamang ang nakakaintindi. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Sabi niya, minsan, ang mga pagsubok na ito ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Minsan naman, ito ay nagmumula sa ating sariling kahinaan. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkalito ay napalitan ng determinasyon at ang pagod ay napalitan ng isang bagong apoy. Ang apoy ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin na nakaupo sa isang sulok ng bulwagan, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang saksi. May mga lihim na matagal nang nakabaon. Patuloy ni Adriel, ang kanyang boses ay lumalakas na. Mga lihim na handang ilantad ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayoy nakatayo na, ang kanyang mukha ay tila nagiging abo. Ma, sabi niya, ang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pait. Dahil sa'yo, muntik ko nang masira ang aking buhay. Dahil sa'yo, muntik ko nang mamatay ang aking pag-asa. At dahil sa'yo, dito siya huminto. Huminga ng malalim at pagkatapos ay itinulak ang isang maliit na button sa tabi ng mikropono. Agad na nagbago ang mga ilaw sa ballroom. Ang mga kumikinang na ilaw ay napalitan ng madilim na asul at ang malambing na musika ay napalitan ng isang mahinang tunog ng mga kuliglig at ang malalayong tunog ng mga sirena na tila papalapit. Sa malaking screen sa likod nila, sa halip na mga larawan ng Alcantara family, isang imahe ang lumitaw, isang reconstruction ng isang bahay na nasusunog, ang mga silweta ng mga tao na nagtatakbuhan, at ang mga anino ng apoy na sumasayaw sa gabi. Pagkatapos ng ilang sandali, nang nakabibinging katahimikan, isang tinig ang narinig mula sa screen. Ito ay ang tinig ni Manang Loring, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Noong gabing iyon, papalapit na ang ambulansya, ngunit may humarang. Mga tauhan ni Doña Pilar, kinansela nila ang sasakyan. Inutusan silang huwag nang ituloy ang pagligtas sa bata. Nakita ko kung paano nila kinuha ang sanggol, isang lalaki, napakaliit pa, at iniwan sa gitna ng usok para doon na lang mamatay. Ang bulungan sa bulwagan ay biglang naging ingay. Ang mga tao ay nagtinginan sa isa't isa, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Si Doña Pilar ay parang pinukpok ng martilyo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga kamay ay pilit na sinasagap ang hangin. Tila nahihirapang huminga. Si Vanessa ay namutla. Ang kanyang peking ngingiti ay napalitan ng pagkabigla. Tumingin siya kay Adriel na tila naghahanap ng tulong, ngunit si Adriel ay nakatingin lamang sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at galit na hindi na niya kayang itago. Ma, sabi ni Adriel, ang kanyang tinig ay nanginginig. Totoo ba yon? Hindi makasagot si Doña Pilar. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen kung saan ang imahe ng apoy ay patuloy na sumasayaw. Sumagot ka, ma. Giit ni Adriel, ang kanyang tinig ay tumaas. Sumagot ka. Sa wakas, isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Doña Pilar. Hindi ito salita.
kundi isang tunog ng pangungulila at pagsisisi na tila nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay nagbagsakan sa sahig at ang kanyang katawan ay bumigay. Bumagsak sa sahig na parang isang basahan. Hindi nagtagal. Ang tunog ng mga sirena ay mas lumakas. Papalapit na talaga. Ang mga unipormadong pulis ay pumasok sa bulwagan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng wakas sa anumang pagdududa. Doña Pilar Alcantara, sabi ng isang opisyal habang nilalapitan ang natutulog na matanda. Ikaw ay inaaresto sa mga kasong multiple counts of murder, arson, at obstruction of justice. Nagkaroon ng malakas na sigawan sa bulwagan. Si Vanessa ay tila nataranta, naghahanap ng paraan para tumakas. Si Adriel naman ay nanatiling nakatayo roon, nakatingin sa kanyang ina na inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila wala na siyang maramdaman pa. Lumapit ako kay Adriel. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang paghingi ng tawad na hindi niya kayang sabihin. Tapos na, sabi ko. Ang aking tinig ay mahinahon ngunit may bigat. Ang paghuhukom ay nagsimula na. Tinalikuran ko siya at lumakad palayo. Hindi upang tumakas, kundi upang harapin ang susunod na kabanata. Ang pagbagsak ng mga Alcantara ay simula pa lamang. Ang tunay na pagbabayad ay darating. Ang araw na sumunod sa paghuhukom ay dumating na parang isang mabigat na ulap na bumalot sa buong Maynila. Ang balita tungkol sa pagkahuli ni Doña Pilar Alcantara ay kumalat na parang apoy sa damuhan, sinundan ng mga larawan at video mula sa Aurora Grand Ballroom na nagpapakita ng kanyang pagbagsak. Ang dating matikas na imahe ng isang reyna ng lipunan ay gumuho sa isang iglap, napalitan ng mukha ng isang kriminal na nahuli sa akto ng kanyang kasalanan. Sa stock market, ang Alcantara Corporation, na dati isang higante, ay bumagsak na parang isang naglalakihang gusaling tinamaan ng lindol. Ang mga presyo ng shares ay bumaba ng husto at ang tiwala ng publiko ay tuluyang naglaho. Ang mga bangko na dati nag-aagawan na magpautang sa kanila ay biglang nagbago ng tono, humihingi ng agarang pagbabayad ng kanilang mga utang. Sa aking opisina sa Aurora Holdings, tahimik kong pinapanood ang mga balita sa telebisyon. Ang mga reporter ay nag-uunahan sa pagkuha ng statement mula sa mga dating partner ng Alcantara, mga empleyado na tila takot na magsalita, at mga eksperto sa ekonomiya na nagpapaliwanag ng malawakang epekto ng pagbagsak na ito. Lumapit si Lucas, may hawak na folder. "Serenita," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng paghanga. "Ito na ang huling bahagi ng ating plano. Ang mga ari-arian ng pamilya Alcantara ay hawak na natin. Simula bukas, opisyal na tayong magiging tagapamahala ng kanilang mga pagkakautang." Tumango ako. Ang aking mga mata ay nakatuon sa imahe ni Doña Pilar na inilalabas mula sa presinto. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala akong naramdamang saya sa kanyang pagbagsak. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa isang buhay na nasira ng sarili nitong kasakiman at kasamaan. "At si Adriel?" tanong ko. Naaalala ang kanyang mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa noong gabing iyon. "Wala pa kaming balita tungkol sa kanya," sagot ni Lucas. "Pagkatapos ng insidente sa ballroom, naglaho siya. Hindi na namin siya makontak." Naintindihan ko. Siya ang pinakamalaking biktima sa lahat ng ito. Hindi lamang dahil sa kanyang ina, kundi dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang mga desisyon niya o ang kawalan nito ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Sa kabilang banda, si Vanessa naman ay tila naglaho na parang bula. Ang kanyang mga kasabot sa krimen ay nahuli, ngunit siya ay nagawa pa ring makatakas. "Hayaan mo na siya," sabi ko kay Lucas. Ang kanyang pagtakas ay ang kanyang sariling parusa. Ang tunay na kapalaran niya
ay hindi sa kulungan, kundi sa kawalan ng dignidad at respeto. Sa mga sumunod na araw, ang Alcantara Corporation ay formal nang isinailalim sa liquidation. Ang mga mamahaling ari-arian, mga mansyon, mga sasakyan, mga artworks ay isa-isang ibinenta sa halagang bagsak presyo. Ang dating imperyo ay nagmistulang malaking siga na lamang na abo. Isang hapon, habang ako ay nagpupulong kasama ang aking legal team tungkol sa paggamit ng mga pondo mula sa Aurora Foundation, isang tawag ang aking natanggap. Hindi kilala ang numero. "Hello?" Sagot ko. "Si Renita." Isang mahina at pagod na tinig ang sumagot. "Si Adriel." Nagulat ako, ngunit pinanatili ko ang aking composure. "Adriel, saan ka nanggaling?" "Nasa probinsya ako," sabi niya. "Sa Bicol, malapit sa dagat kung saan unang nagtagpo ang landas natin." Natahimik ako. Ang lugar na yon ay puno ng alaala, mga masasayang alaala, at mga masasakit na alaala. "Bakit ka tumawag?" Tanong ko. Tinitimbang ang aking boses. Tinitiyak na walang anumang emosyon na makakalabas. "Gusto kong malaman mo." Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Na napagtanto ko na ang lahat. Ang kasinungalingan, ang pagpapanggap, ang lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo." Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga salita ay tila mga luha na dumadaloy mula sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas para sabihin ito, pero kailangan kong malaman mo na gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Ang natitira kong ari-arian, ang maliit na lupa sa tabi ng dagat. Ang lahat ng ito, gusto kong mapunta sa Aurora Foundation para sa mga bata, para sa anak natin. Ang huling salita na yon ay parang kidlat na tumama sa akin. Anak natin. Matapos ang lahat, naalala niya pa rin. "Adriel." Simula ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa hindi malamang emosyon. "Hindi ko alam kung makakaya mo pa akong patawarin, Serenita." Patuloy niya. Tila hindi narinig ang aking pagtawag. "Alam kong walang halaga ang lahat ng ito kumpara sa buhay na nawala sa atin. Pero gusto ko lang na malaman mo na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa bawat sandali na hindi kita pinaniwalaan. Sa bawat sandali na pinili kong maniwala sa kasinungalingan. Gusto kong itama ang mga mali ko kahit hindi na maibabalik ang nakaraan." Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nagkukwento tungkol sa kanyang paglalakbay pabalik sa Bicol, ang pagtatayo niya ng isang maliit na paaralan para sa mga mahihirap na bata doon, at ang kanyang pagnanais na maging bahagi ng aking misyon. Sa aking tabi, nakita ko ang folder na inabot ni Lucas kanina. Nakasulat doon ang mga detalye ng mga ari-arian na hawak na namin. Ang maliit na lupain sa Bicol na nabanggit niya ay kasama na ngayon sa mga hawak ng Aurora Foundation. "Adriel," sabi ko, ang aking tinig ay kalmado na ngayon. May bakas na ng pagtanggap. "Ang iyong mga desisyon ay hindi na mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin sa hinaharap." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Sa wakas, narinig ko ang kanyang paghinga. Tila nailuwa niya ang isang malaking bato na matagal nang nakabara sa kanyang lalamunan. "Salamat, Serenita," bulong niya. "Salamat sa pagkakataong ito." "Hindi ito para sa iyo, Adriel," sagot ko. "Ito ay para sa mga batang nangangailangan ng tulong at para sa alaala ng anak natin." Nang maputol ang linya, napabuntong hininga ako. Ang pagbagsak ng Alcantara Corporation ay hindi lamang ang pagbagsak ng isang kumpanya, kundi ang pagbagsak ng isang buong kaharian na binuo sa kasinungalingan at kasakiman. Ngunit sa pagbagsak na yon, isang bagong simula ang nabuo. Isang simula na nakabatay sa katotohanan, sa pagbabayad ng utang, at sa pag-asa para sa hinaharap. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humaplos sa aking mukha habang nakatayo ako
sa dalampasigan ng Bicol. Ang alon ay marahang humahalik sa baybayin, tila binubura ang mga bakas ng mga paa sa buhangin, isang pangakong paulit-ulit na binibigay at binabasag ng bawat pagtaas ng tubig. 10 taon na ang nakalilipas. Dito ako nagtatrabaho bilang isang simpleng babae sa tabing dagat. Ang aking mga pangarap ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Ngayon, ako ay bumalik bilang Serenita Alonso, ang babaeng nagwawasak ng mga imperyo. Kasama ko si Lucas, na tahimik na nakatayo sa aking tabi, pinapanood ang aking paglalakad sa dalampasigan. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para sa Aurora Foundation, kundi para rin sa aking sarili. Isang paglalakbay upang hanapin ang huling piraso ng aking pagkatao na naiwan sa lugar na ito. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang maliit na gusali na halos kasing laki lamang ng isang malaking silid. Ito ang paaralan na itinayo gamit ang mga natitirang ari-arian ng mga Alcantara na ngayon ay pinamamahalaan ng Aurora Foundation. Ang mga dingding nito ay pininturahan ng matingkad na dilaw, ang kulay ng araw at ng pag-asa. Nang makita ako ng mga bata, agad silang nagsigawan at tumakbo palapit sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Ang kanilang mga tawa ay parang mga maliliit na kampana na pumupuno sa katahimikan ng lugar. Niyakap nila ako, at ang init ng kanilang mga yakap ay mas mainit pa kaysa sa init ng araw na tumatama sa aking balat. Habang niyayakap ko ang mga bata, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Isang presensyang pamilyar na pamilyar, isang presensyang nagpapabigat sa aking dibdib sa bawat pagkakataon. Si Adriel. Hindi ako lumingon. Alam ko siyang nandoon. Naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatuon sa akin, ang kanyang paghinga na tila nabibigatan. Alam kong pinapanood niya ang eksenang ito, ang babaeng minahal niya, ang babaeng akala niya ay nawala na, ngayon ay masayang nakikipaglaro sa mga batang nangangailangan ng kanyang tulong. Serenita, isang mahinang tinig ang narinig ko mula sa aking likuran. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Nakatayo siya ilang metro ang layo, nakasuot ng simpleng damit na hindi kasing mahal ng mga damit na dati niyang isinusuot, ngunit tila mas angkop sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw na ngayon, ngunit puno ng isang kalungkutan na tila hindi matatapos. Adriel, bati ko. Ang aking tinig ay kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. Lumapit siya sa akin, ngunit huminto siya sa distansya kung saan maaari pa rin kaming mag-usap nang hindi nagkakasakitan. Narinig ko ang lahat, ang tungkol sa paaralan, ang tungkol sa bata. Tumango ako. Tama ka. Ang lahat ng yon ay totoo. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Alam kong wala akong karapatan, pero kung meron man akong magagawa para kahit papaano ay makabawi. Naputo lang kanyang salita nang magsalita ako. Ang pagbabayad mo, Adriel, ay hindi na sa akin. Ito ay para sa kanila. Itinuro ko ang mga bata na naglalaro sa dalampasigan. Ito ay para sa mga batang gaya ni Hope na kailangan ng pagmamahal at pagkakataon na hindi nila nakuha. Tinitigan niya ang mga bata at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang pagbabago mula sa pagkalungkot patungo sa pagkamulat. Gusto kong makatulong, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. Gusto kong maging bahagi ng pagbabagong ito. Ang pagtulong ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Sagot ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling landas na dapat tahakin. Ang iyo ay nasa pagtutuwid ng iyong mga pagkakamali sa sarili mong paraan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan namin. Ang tanging naririnig lamang ay ang banayad na pagaspas ng mga dahon ng niyog at ang malalayong bulong ng mga alon. Nais ko sanang magpaalam, sabi niya sa wakas.
Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Napatingin ako sa kanya, ang aking puso ay biglang bumigat. Magpapaalam ka na? Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masambit na damdamin. Hindi ko na kaya, Serenita. Ang patuloy na pagharap sa'yo, sa mga alaala, ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng aking kabiguan. Mas mabuti siguro kung magkahiwalay na lang tayo ng landas. Hindi para kalimutan ng lahat, kundi para maghilom ng magkahiwalay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang araw na hinihintay ko. Ang araw na tuluyan na akong makakalaya sa anino ng nakaraan. Ngunit habang nakikita ko ang kanyang pagbitiw, isang kakaibang kirot ang naramdaman ko. Hindi ito ang sakit ng pagkawala, kundi ang sakit ng pagkilala na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Kung iyan ang iyong pasya, Adriel, sabi ko, ang aking tinig ay nabibiyak. Sino ako para humadlang? Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tumingin siya sa aking mga mata nang walang pag-aalinlangan. Hindi ito pagtingin ng pag-ibig o paghingi ng tawad, kundi isang pagtingin ng pagkilala at pagtanggap. Patawarin mo sana ako, Serenita, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Hindi sa aking mga kasalanan, kundi sa aking kabiguan na maging lalaki na nararapat sa iyo. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko na lamang ang hangin ang magdala ng aking mga salita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi siya lumingon muli. Pinanood ko siyang naglalakad papalayo. Ang kanyang figura ay unti-unting lumiliit sa pagitan ng mga puno ng niyog hanggang sa tuluyan na siyang naglaho sa aking paningin. Naiwan akong mag-isa sa dalampasigan kasama ang mga bata at ang aking mga alaala. Ang mga yakap nila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang kanilang mga ngiti ang nagiging gabay ko. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay sa kanya, ngunit natagpuan ko ito sa aking sarili. Isang pagpapatawad sa aking sarili para sa lahat ng sakit na aking dinanas. Si Adriel ay nagpatuloy sa kanyang landas at ako naman ay sa akin. Ang ating mga buhay ay tulad ng dalawang alon na nagkalayo sa dagat, nagkahiwalay ng landas, ngunit parehong bahagi ng iisang karagatan. Ang ating pagmamahalan ay natapos, ngunit ang pagmamahal ko para sa aking anak at ang pagmamahal ko sa mga batang ito ay mananatiling walang hanggan. Ang aking paglalakbay ay nagpapatuloy, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng kanyang sariling kapayapaan. At sa wakas, ay natagpuan ito 5 taon. 5 taon na ang lumipas, mula nang ang Aurora Grand Ballroom ay naging saksi sa pagbagsak ng isang imperyo at sa muling pagsilang ng isang babae mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ngayon, ang Aurora Residence ay hindi na lamang isang simbolo ng aking tagumpay, kundi isang tahanan, isang lugar ng kapayapaan at pag-asa. Nakatayo ako sa aking balkonahe, ang malamig na simoy ng hangin sa umaga ay humahaplos sa aking mukha. Sa ibaba, ang lungsod ng Maynila ay nagising sa isang bagong araw. Ang mga ilaw nito ay kumikislap na parang mga diamante sa kadiliman. Ang Aurora Holdings sa ilalim ng aking pamumuno ay naging isa sa pinakamalakas na institusyon sa bansa na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan at kabataan. Narinig ko ang mahinang yapak sa aking likuran. Si Lucas, hindi na siya ang dati kong abogado. Siya na ngayon ang aking pinakamalapit na kaibigan at pinagkakatiwalaang kasosyo sa buhay. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako ng katatagan at pag-unawa. Magandang umaga, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malambot at puno ng pagmamahal. Lumapit siya sa akin at inilagay ang kanyang kamay sa aking balakang, isang kilos na puno ng pagmamay-ari at pag-aalaga. Huwag ka munang magtrabaho. Magpahinga ka muna. Napangiti ako. Hindi pa naman masyadong hapon, Lucas. Mayroon pa akong mga dapat ayusin sa mga dokumento para sa bagong ospital sa Cebu.
Ang Aurora Children's Hospital, ang pinakabagong proyekto ng aking pundasyon, ay malapit nang magbukas. Isang ospital na magsisilbing kanlungan para sa mga batang may malubhang sakit na walang kakayahang magpagamot. Ito ang aking pagpupugay sa alaala ng aking nawalang anak. Alam ko, sagot ni Lucas, hinalikan ang aking sentido. Ngunit kahit ang pinakamagaling na reyna ay kailangan ding magpahinga paminsan-minsan. Tinawanan ko siya. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Lumapit si Hope, na ngayon ay 6 na taong gulang na. Hawak ang isang papel na pininturahan niya. Ang kanyang maliit na mga daliri ay natatakpan ng pintura at ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Mommy! Daddy! Sigaw niya, sabay abot ng kanyang likha. Tingnan niyo po, gumuhit ako ng bahay para sa atin. Tiningnan ko ang kanyang pinta. Isang malaking dilaw na bahay na may pulang bubong, napapalibutan ng mga puno at mga bulaklak. Sa harap ng bahay may 2 figura, isang mas matangkad at isang mas maliit, na magkahawak kamay. Siya at ako. Ang ganda naman ng bahay natin, anak. Sabi ko, hinaplos ang kanyang buhok. Sino ang kasama mo? Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Kayong 2 po ni Daddy. Napatingin ako kay Lucas at nagkatinginan kami. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Isang pangako ng isang hinaharap na magkasama. Sa wakas, matapos ang lahat ng unos, narito na kami. Handa nang itayo ang aming sariling tahanan. Sa kabilang banda, nasa loob ng kanyang selda, si Doña Pilar. Ang mga dingding na yon, na dating gawa sa marmol at ginto, ay ngayon ay malamig na semento. Ang kanyang dating malalaking kamay na punong-puno ng mamahaling singsing ay ngayon ay tila nalalanta, nakahawak lamang sa isang lumang litrato. Ang litrato ay ang kanyang nag-iisang anak, si Adriel, kasama ang isang batang babae na nakangiti, si Serena. Ngunit ang mukha ni Serena sa litratong iyon ay bata pa, puno ng pag-asa. Isang pag-asa na siya mismo ang pumuksa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit walang pagsisisi. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, bumubulong ng mga pangalan ng mga anghel na kanyang inapi, mga salitang hindi na niya mababawi. Ang kanyang kapalaran ay ang makulong sa 4 na sulok ng kanyang kasalanan, habang ang mundo sa labas ay nagpapatuloy na may mga bagong simula at bagong pag-asa. Bumalik ang aking tingin sa mga bata. Nakita ko si Hope na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanyang tawa ay parang musika sa aking pandinig. Tumingin ako kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na hindi ko pa nararanasan noon. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mahinang alaala na sumisingit paminsan-minsan, ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng aking buhay. Ako si Serenita Alonzo, hindi na isang biktima, hindi na isang martir. Ako ay isang babae na nakahanap ng lakas sa kanyang kahinaan, tagumpay sa kanyang pagkatalo, at pagmamahal sa gitna ng kanyang pagdurusa. Lumapit si Lucas at niyakap ako mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa aking baywang. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay bumubulong sa aking tainga. Napangiti ako. Ang aking mga mata ay nakatuon sa maliwanag na araw na sumisikat sa abot tanaw. Lagi akong handa, Lucas. Sagot ko. Dahil alam ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbibigay. At alam ko na sa bawat batang matutulungan namin, doon ko matatagpuan ang tunay na kahulugan ng aking buhay. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang pangakong hindi ko bibiguin. Ang pangakong ipagpapatuloy ang laban para sa mga nangangailangan
at ang pangakong mahalin ang buhay na ito ng buong puso. 5 taon ang lumipas. Ang Maynila ay nagpatuloy sa kanyang walang tigil na pag-ikot, ngunit sa akin, ang mundo ay tila nahinto at muling nabuo sa isang mas magandang anyo. Ang Aurora Residence ay hindi na lamang isang gusali. Ito na ang aking kaharian, ang aking kanlungan, ang aking pinagkalooban ng bagong buhay. Sa aking balkonahe, pinapanood ko ang paglubog ng araw, ang mga kulay kahel at rosas na lumilikha ng isang tanawin na parang ipininta ng isang maestro. Ang hangin ay mahinahon. Dala ang mga sigaw ng mga bata mula sa parke sa malayo. Isang tunog na nagpapabuti sa aking puso. Sa tabi ko, naroon si Lucas. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako ng pag-ibig at suporta. Mukhang nakahanap ka na ng tunay na kapayapaan, ano? Sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Ngumiti ako. Oo, Lucas. Hindi mula sa paghihiganti, kundi mula sa pagpapatawad. Hindi sa iba, kundi sa aking sarili. Ang pagpapatawad na yon ay hindi madali. Ito ay isang mahabang paglalakbay, puno ng mga luha, sakit, at pagtanggap. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan kong mas mahalaga ang paghilom kaysa sa pagdurusa. Ang pagmamahal sa sarili ang naging pundasyon ng aking bagong buhay. Si Hope ay tumakbo palapit sa amin. Ang kanyang maliit na kamay ay may hawak na bulaklak na kanyang pinulot sa hardin. "Mommy, for you," sabi niya. Inabot ang maputlang dilaw na bulaklak. Kinabahan ko siya. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. "Salamat, anak. Napakaganda mo." Ang kanyang pagmamahal ay ang pinakamalaking regalo sa akin. Siya ang aking pamilya, ang aking dahilan, ang aking liwanag. Natanong ko kung saan napunta si Adriel. Balita ko. Nagretiro siya sa isang maliit na bayan sa Hilaga. Nagtatayo ng isang maliit na paaralan gamit ang kanyang natitirang yaman. Hindi ko alam kung nakahanap na siya ng kapayapaan, ngunit sana ay gayon nga. Ang bawat isa sa amin ay may sariling landas na tatahakin upang makahanap ng kaligtasan. At si Doña Pilar, nakulong siya. Ang kanyang kaharian ay naglaho na parang bula. Ang kanyang pagkahumaling sa kapangyarihan at katayuan ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa mga titulo, kundi sa mga alaala at sa mga pusong ating nahawakan. Ang Aurora Foundation ay patuloy na lumalago. Ang Aurora Children's Hospital ay nakapagbigay na ng pag-asa sa libu-libong bata. Ang bawat tagumpay ay isang pagpupugay sa alaala ng aking anak at isang pagpapatunay na ang pagmamahal, kahit na nawala, ay hindi kailanman mamamatay. Ito ay magbabago, magiging lakas, at magiging liwanag. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang kamay ni Lucas na yumakap sa akin. Napahilig ako sa kanyang balikat, dala ang pakiramdam ng lubos na kasiyahan. Hindi ko kailangan ng hari para maging reyna. Bulong ko, masaya at malaya. Ang sarili kong lakas ang aking korona. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, puno ng mga hamon at sorpresa. Ngunit sa bawat pagsubok, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nasa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad at magmahal muli. Ang Aurora Residence, ang aking bagong kaharian, ay hindi lamang isang tahanan. Ito ay isang patunay na ang pinakamalaking kayamanan na maaari nating makuha ay hindi materyal na bagay, kundi ang kapayapaan na ating matatagpuan sa ating sariling puso.